Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. Hindi po ito basta-basta lang nagkataon. Nakikinig ka ngayon siguro dahil mismo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Siguro dahil curious ka sa title nitong video, o kaya baka may dinadala ka ngayon na pasakit o pagsubok, tapos naghahanap ka ng sign. Siguro gusto ko sa iyo sabihin, kapatid, ito na yun. Ito na yung sign na hinihintay mo. O baka sadya naman na deboto ka lang ng Senyor at gusto mo lang din makita, curious ka, gusto mong mapanood yung video na to o yung episode na to. Pero kung sumakto lang talaga to sa newsfeed mo, bigla mo lang nakita, siguro ang sasabihin ko lang sa iyo, walang coincidence. Siguro kaya mo to nakita dahil tinatawag ka niya. Lahat ng nangyayari, merong dahilan. Magandang araw po sa inyo. Ako po'y nagsimulang magbahagi o mag-share ng mga kwentong Nazareno para kahit po papaano mapakilala ko sa inyo yung devotion ko sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, nais ko rin maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na gutom sa inspirasyon ngayon, sa mga lugmok na naghahanap ng sign mula kay Lord. Itong video po na ito ay para po sa inyo. At sa sentro lamang po ito sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya maririnig nyo lamang po ay boses ko. At yung mga makikita nyo pong video ay mga mismong kuha ko sa pagbisita ko sa dambana ng mahal na Senyor sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, o mas kilala natin na Quiapo Church. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko kasi meron po akong trangkaso ngayon. Kaya medyo hindi ko kagandahan. Siguro ang kukwento ko po ngayon, episode na to, ay yung nangyari sa akin. Isasakto ko na lang din dahil papalapit ho yung kapistahan ni San Juan Bautista, ang ating patron sa Quiapo, Saint John the Baptist. June 24 po yung feast day ni Saint John the Baptist. At tanda ko po, hindi ko makakalimutan na taong 2021, June 24, mag-aalas 7 ng gabi, natawagan ako sa telepono. Tinawagan ako ng manager ko at sinabi niya sa akin na na-approve daw yung increase ko. Hindi naman ako nangihingi talaga, pero alam kasi ng manager ko na sobrang masikap ako, sobrang pinagbubuti ko yung trabaho ko. At isa akong supervisor nung panahon na yon. At talagang bilib na bilib sa akin yung manager ko. At nakakatuwa din naman kasi panahon ng pandemya nun, at nung panahon ng pandemya, ang daming nagtitipid ng kumpanya, ang daming cost cutting, nag-lay off pa nga yung iba. Pero awa ng Diyos, nagkaroon pa ako ng increase nung araw na yon. Kaya hindi ko siya makakalimutan din kasi pagkatapos nun, kinabukasan, bumisita ako sa Quiapo para din magpasalamat kay sa mahal na Senyor at kay San Juan Bautista. Napakagandang napakagandang sign para sa akin. Hindi ko rin makakalimutan na merong kanta sa Quiapo, no? Yung paulit-ulit
yung lyrics na Juan ng kanyang pangalan. San Juan Bautista ang pangalan, San Juan Bautista ang pangalan. So sa mga hindi po nakakilala kay San Juan Bautista, siya po yung nagbinyag kay Jesus Nazareno. At isa po siya sa mga kinikilalang napakahalagang mga nakasama ni Jesus noon. Mahalagang tao sa Biblia at sa bine-venerate siya sa iba't ibang sekta rin ng Kristyanismo. Tayo bilang Katoliko, kinikilala natin yung mismong journey ni San Juan Bautista mula pa nung nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya. Kung maalala nyo, yung sa Joyful Mysteries, yung The Visitation nung bumisita ang mahal na Birheng Maria kay San Elizabeth na yung nanay ni San Juan Bautista. So doon pa lang meron ng story tungkol kay San Juan Bautista at kay Jesus, no? So ganun ka lawak yung istorya na nakapaloob or binibigay kay San Juan Bautista. Sa akin, bilang isang deboto ng Quiapo, deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, mahalaga rin siya sa akin at tinuturoy ko siyang isang magandang sign na yung tipo bang hirap ka na kasi pandemya noon. Hirap ka na sa trabaho, sabay biglang bigla ba namang matatawagan ka nung kapistahan niya at sasabihan ka na na-aprobahan yung karoon ka ng increase. So, pagkatanda ko yung increase ko noon ay parang nasa 8,000. Malaking bagay din, napakalaking bagay. 8,000. Kaya naman thank you talaga. Thank you Lord. Thank you kay San Juan Bautista. Isa pang magandang tandaan kay San Juan Bautista, no? Yung sinabi niya sa John chapter 3 verse 30, sabi niya, He must increase but I must decrease. No, so parang pinupunto niya na temporary lang tayo pero si Lord, si Jesus ay forever. So parang gusto niya lang din i-emphasize yung pagiging selfless. No, yun daw kasi yung sabi nga nung iba, ang pagiging selfless yung susi sa para maging mas masaya ka. No, sabi nila kapag nalulungkot ka daw masyado, ibig sabihin mataas pa yung level ng selfless mo. Pag masyado ka namang masaya, ganun din. Mataas pa daw yung level ng selfless mo. Pero kapag baliktad pala, mababa ang level ng selfless mo. So, kailangan pataasin natin yun. Kung mataas naman yung level ng selflessness natin, ibig sabihin, hindi natin masyadong iniisip yung sarili natin. Mas iniisip natin yung mga nasa paligid natin, yung mga kapwa natin. Kapag nagdadasal tayo, pinagdadasal din natin yung mga may sakit kahit hindi natin kilala. Kapag nagdadasal tayo, pinagdadasal din natin yung mga nababalitaan natin na sunugan, na bagyo, kahit hindi natin kilala. Kapag nagpe-Facebook ka, nakakita ka ng mga nangangailangan, ng hihingi ng donasyon, bibigay ka kahit barya lang. No? So, ganun yung pagiging selfless din. No? Kung wala ka man maibigay, sinisigurado mo naman na naisasama mo sila sa dasal mo. No? Kasi hindi lang naman monetary o in kind yung pagiging humble and selfless yung rin, yung pinagdasal mo rin sila, pinagdasal mo yung mga
mga walang bahay, homeless. Pinagdasal mo na sana maka-survive sila sa gabi, lalo na pag umuulan. Kasama rin yun sa pagiging selfless. Kung alam nyo rin yung yung kanta ni Jamie Rivera, no, yung only selfless love, no, sinasabi doon na kung paano tinuruan ni Jesus tayo maging selfless, no. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold fathers, mothers, brothers, sisters home. Diba? Yun siguro yung pinaka mabibigay nating sign o message sa mga kaibigan o kapatid natin na may problema ngayon, o yung mga nakikinig dito. Kailangan maging selfless tayo, katulad ni San Juan Bautista, ni Saint John the Baptist. Si San Juan Bautista, very humble, very selfless, at nabuhay siya na may simplicity and devotion. At isa siyang martir. Kung maalala nyo, kinall out niya si Herod, si King Herod, na immoral daw yung ginagawa niyang relasyon sa di ba yung sa yung si Herod kasi parang kinasal dun sa niya, sa asawa ng kapatid niya, parang inagaw niya. So kinall out niya yon, tapos pinapatay naman siya ni Herod, pinakulong, tapos eventually yung ulo niya nilagay sa plato, no. So yun ang istorya ni San Juan Bautista. Isa siyang martir at pinanindigan niya yung mga moral principles o yung mga moral na gawain. Talagang naninindigan siya sa kung paano mamuhay ang tamang Kristiyano, ang tamang katulad ni Jesus, di ba? So sana tayo din natin, lagi nating maalala si San Juan Bautista. Yun yung pinaka-inaano rin ng Quiapo Church, kasi noon kasi medyo nakalimutan na ang Quiapo Church ay originally dedicated to Saint John the Baptist. Kaya ngayon talagang mas ine-emphasize nila doon na Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, pero may nakalagay din niya parokya ni San Juan Bautista. At tuwing magkakaroon ulit ng Misa Mayor, malamang dahil sa kapistahan ni San Juan Bautista sa June 24. Silipin nyo na lang po kung gusto nyong pumunta. Silipin nyo po kung anong oras. Siguro baka alas 12, kasi dati ho alas 12. Nakakatawa rin po na yung original na imahe ni San Juan Bautista naibalik na, kasi pala siya nailipat sa Dambanang Kawayan sa Tipas, sa Taguig. Meron din dong parokya para kay San Juan Bautista. Tapos yung original na imahe ng Saint John the Baptist sa Quiapo nailipat doon, parang nung panahon pa yata ng gera yun. Tapos nung naging parish priest si Father June Sesco, na bishop na ngayon ng Balanga, Bataan, isa yun dun sa mga na-request niya na maibalik, at napagbigyan ng Diocese of Pasig na ibalik. Kaya medyo nakakatawa, no, na ko rin yun, nasubaybayan ko yung pagbabalik ni San Juan Bautista, yung original na imahe sa Quiapo. So yun po, dito po nagtatapos yung episode na ito. Sana suportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung nais nyo pong magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito para
mabahagi din sa ibang mga kadeboto. I-send nyo lamang po sa kwentong Nazareno at outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba dahil na-inspire at motivate sila. Higit sa lahat, posible kasi po na yung kwento nyo baka yun po yung makasalba ng buhay ng iba. Isa po yan sa reason bakit ginagawa ko po to, kasi baka sakaling yung kwento natin yung pala yung hinihintay na marinig ng ibang tao na nawala na ng pag-asa, lalong lalo na yung mga ayaw na mabuhay, mga ganon. Tulungan natin sila kasi sa mga kapatid natin sila, regardless kung anong religion man, tulungan po natin sila. Napaka-importante po ng mental health. At yung mga po ngayon, pataas yung mga nagkaka-anxiety, yung mga nade-depress at nagre-result sa suicide. So bilang Kristiyano, kasama po yan sa moral responsibility natin na mahalin ng kapwa, no? Tulungan po natin, diba? Yan po ang most important commandment nga, diba, na bigay ni Jesus Nazareno, diba? So tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord, sa mahal na Senyor, mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman na kung may kilala po kayo na tingin nyo nangangailangan na makapakinig ng mga ganitong klaseng kwento, huwag po kayong mag-hesitate i-send sa kanila tong video na to. Sa akin nga, gusto ko lang din kumalat yung mga ganitong klaseng kwento, kahit pa i-re-upload nila, okay lang sa akin. Basta ang importante sa akin yung mensahe makaabot sa mga mas nangangailangan. Kasi ako dati rin nangailangan din ako, at may mga istorya din na hindi ko makakalimutan kasi tumugma yung istorya sa nararamdaman ko, sa problema ko, na para bang pinaparinig siya ni Jesus Nazareno sa akin, kasi tinatapik niya ako na parang gusto niya lang ipaalala na hoy, huwag kang mag-alala, huwag kang ma-down, huwag kang ma-depress, huwag kang malungkot, kasi endless walang hanggan ang pag-ibig at pagmamahal na ng Diyos sa iyo. So sana yung nakakarinig at nakakapakinig nito, at kung may problema ka man, sana maalala mo, hindi ka pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Makakatulong po yan para mas mapalaganap pa yung mga mensahe na gusto natin iparating sa lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.